Sa mundong puno ng hiwalayan, second chances, at mga pusong takot ng magmahal may isang kwento tungkol sa dalawang taong parehong sugatan, pero pinagtagpo para buuin ang isang pamilyang hindi nila inakalang posible. Welcome sa recap ng Korean drama na Please Be in My Family, isang heartwarming, tearjerking, at kilig-filled na kwento tungkol sa found family, healing, at pagmamahal na hindi sumusuko. Si Wong ay isang batang mayaman na hinahangaan ng bawat babae sa kanyang paligid. At mayroon siyang anak na lalaki na nagngangalang Chen, isang tunay na maliit na pasaway. Hindi nakikinig ang bata sa sinuman at tahasang tumatangging pumasok sa paaralan. Kaya't nagpasya si Wong na dalhin siya sa trabaho bilang kanyang personal na sekretarya. Si Chen ay pilyo at laging balisa, ngunit di nagtagal ay napaiyak siya dahil sa kaibuturan ng kanyang damdamin ay may dala siyang trauma. Namimiss niya ang kanyang ina na pumanaw noong siya ay ipinanganak. Ang pinangarap niya ay magkaroon ng bagong ina at inuusisan niya pa ang kanyang ama para dito. Ngunit sa kasamaang palad, minsang nangako si Wong na hindi na siya muling ibig sa ibang babae. Samantala, si Yuri ay isang single na ina na nahuli sa pagdating upang sunduin ang kanyang anak na si Marie mula sa paaralan. Ang maliit na babae ay may tumor sa utak at kailangan ni Yuri ng agarang pera para sa operasyon. Ang tanging pagkakataon na mailigtas ang buhay ng kanyang anak ay dalhin siya sa isang espesyalista sa Estados Unidos. Nakita ni Wong si Yuri at labis siyang nahulog sa kanyang kagandahan. Ngunit naging mahirap ang sandali nang bigla siyang matumba at mahulog sa sahig na tumama ng malakas ang kanyang puwitan. Nang lumabas siya, napansin niya na nagasgasan nito ang kanyang kotse at humingi siya ng numero ng telepono upang magsumite ng ulat. Kahit ayaw niya, ibinibigay niya ito sa kanya, umaasang hindi na niya kailangang makita pa siya muli. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Dahil nagkita silang muli sa paaralan ng kanilang mga anak. Habang nagpapakita ang mga bata ng tamis at inosensya sa isa't isa, tahimik na nagkamuhi ang mga magulang na may hindi mapigilang inis. Iniisip ni Yuri na mayabang siya at naniniwala si Wong na malamig at walang puso si Yuri. Ngunit si Chen, na labis na namimiss ang pagkakaroon ng isang ina, ay hindi sumasang-ayon. Sa katunayan, sinasabi niya sa kanyang ama na sana si Yuri ang maging kanyang ina. Nang marinig ito, kinausap ng lolo si Yuri at lihim na inayos ang isang sorpresa na blind date para sa dalawa nang hindi nila alam. Sa hardin, habang tumutulong siyang diligan ang mga halaman, bigla siyang naglabas ng proposal. Kailangan ng kanyang anak na babae ng ina at hindi kayang ibigay ni Yuri ang buhay na maibibigay niya sa kanyang anak na babae. Ang kanyang pagkabigla ay nauwi sa galit at hinawakan niya ang hose at pinapainom ito sa kanya na nababasa siya mula ulo hanggang paa. Galit na galit, sinabi niya sa kanya na wala siyang gusto kundi isang profesional na relasyon at hindi lugar nito sa kanyang tahanan o puso. Sumilip si Lolo, nakita ang eksena at nawala ng malay. Nang tanungin kung ano ang nangyari, sinabi ni Wong na nag-propose siya at magpapakasal sila sa loob ng ilang buwan. Naging masaya si Lolo at nakipagkunwari si Yuri dahil ang karamdaman ni Lolo ay nagpapaalala sa kanya sa kondisyon ni Marie. Ayaw niyang galitin siya. Bago umalis, hinihiling niya kay Wong na magsabi ng katotohanan agad. Tumanggi ito, sinasabi na talaga niyang gusto siyang pakasalan at hihintayin ang kanyang sagot. Kinabukasan, nagkaroon muli ng problema ang mga bata. Nag-away ulit sila. Sinaway ng lalaki ang kanyang anak at sa galit, sumigaw ang bata na gusto niya ng bagong nanay. Ngayon din sinabi pa niya na ang kanyang ama ay masama at hangad niyang mapunta ito sa impyerno. Upang aliwin ang bata, inalok niya ito ng yakap ng nanay at sinabi na maaari siyang tawagin nitong nanay kung kailangan niya. Agad naman itong pumayag. Ipinunto rin niya na marahil ay nasaktan ang ama ng kanyang mga sinabi, at humingi ng paumanhin ang bata. Sinasabi kay Wong na mahal niya ito at ayaw niyang umalis ito kailanman. Pinapasalamatan ni Wong si Yuri sa pagtulong. Pagkaraan, tinanong ni Chen kung kailan niya muling makikita si Yuri. Gusto niyang lagi siyang kasama. Sinabi ng bata sa kanyang ama na dapat niyang pakasalan ang babae dahil talagang gusto niya ng isang maliit na kapatid. At ang simpleng komento na iyon ang nagpaisip kay Wong na matagal na niyang hindi hinahaplos o hinahalikan ang isang babae. Dala ang payo ng kanyang anak sa puso, sumama siya sa kanya para sunduin ang mga bata sa paaralan. Masayang nag-uusap ang mga bata tungkol sa kasiyahang kanilang naranasan. Ngunit sa sandaling makita nila ang kanilang mga magulang, nagkatinginan sila ng pilyong tingin at sabay na tumakbo, iniiwan ang dalawa mag-isa, ayon sa kanilang plano. Nagbago ang takbo ng gabi ng regaluhan ni Wong si Yuri ng isang bouquet ng mga rosas, na sa wika ng mga bulaklak ay nangangahulugang taong pangarapin. Para sa kanya, ganoon siya. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng allergy si Yuri at nauwi sa ospital. Tumulong si Wong sa kanya sa pamamagitan ng gamot. Naiilap, ngunit hindi inaasahan, nagkaroon ng isang malapit na koneksyon. Ngunit may init doon, isang maliit na spark na hindi matanggihan ng pareho. Kalaunan, nagpunta si Yuri sa isang blind date na inayos ng kanyang matalik na kaibigan at sinubukang huwag maging kaakit-akit. Inamin ng lalaki na pinilit siyang pumunta at hindi naghahanap ng relasyon. Ngunit nagkaunawaan sila. Marami silang pagkakapareho. Sa pagkakataon, nakita sila ni Wong, umupo sa likod ni Yuri at nakinig. Nang flerto ng lalaki si Yuri, lumapit si Wong at ipinakilala ang sarili bilang kanyang asawa. Nagalit si Yuri. Masyado na siyang lumabis ngayon.
Sinubukan niyang umalis, ngunit nabigo at hinatak siya para kumain ng mga pagkain ayaw niya upang magalit. Sa huli, nagbukas siya sa kanya. Hindi niya pinaniniwalaan na magtatagumpay sila bilang magkasintahan. Nagmula sila sa magkaibang mundo at nangangahulugan iyon ng mga hadlang. Sinasabi ni Wong ang kabaligtaran. Mag-aangkop siya at aalagaan niya siya at ang kanyang anak na babae. Pinatutunayan niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng bawat ulam na ayaw niya. Di nagtagal, dinadala niya siya sa kumpanya upang tapusin ang isang malaking kontrata, ang kontrata na maaaring pondohan ang operasyon ni Marie. Mula sa malayo, may isang babae na nagngangalang Tom, na umiibig kay Wong mula pagkabata, natutuntun sila at inilulunsad ang kanyang plano ng paghihiganti. Lumayo si Wong at ipinasa kay Yuri ang isang dokumento. Ito ay isang pagpapawalang bisa sa trabaho. Nalilito at wasak ang loob, pinirmahan niya ito at pagkatapos ay bumagsak sa banyo. Natagpuan siya ni Tom at sinaktan palalo. Ginamit kanila. Ang mga malalaking kumpanya ay kumukuha lamang ng mga taong may kahanga-hangang resume at hindi kakabilang doon. Siya ay umiikot. Binalaan ni Tom siya na lumayo kay Wong. Walang ibang mas bagay sa kanya kaysa kay Tom at ang Yuri ay halos di katanggap-tanggap lamang. Hinarap ni Yuri si Wong. Sinubukan ni Wong na unawain, ngunit hindi siya pinahintulutang magsalita. Galit si Yuri at lumabas, sinasabi na hindi na niya kailanman pagtitiwalaan siya. At alam ni Wong eksakto kung sino ang nagplano nito. Gusto niyang habulin si Yuri, ngunit dinala siya sa isang pulong ng mga shareholder. Gabing iyon, dumalo si Yuri sa isang business dinner kasama ang kanyang boss. Pinipilit siya nitong uminom. Pinagbigyan niya dahil guilty siya sa pagkawala ng malaking account. Dahil sa alak, dali-dali siya pumunta sa banyo at nasusuka. Tumawag si Wong. Sumagot ang isang nakasaksi at sinabihan siya kung nasaan si Yuri. Dumating siya ng eksakto habang sinusubukang samantalahin ng boss. Hinila ni Wong si Yuri sa kaligtasan at pinagsabihan siya. Paano niya maipapanganib ang sarili para sa isang proyekto? Sumasabog si Yuri. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang anak na babae. Ipinanganak siyang may pribilehyo. Hindi niya naintindihan ang sakripisyo. Mula nang makilala niya ito, sunod-sunod na sakuna ang nangyari. Tapos dumating ang tawag. Ang kanyang kumpanya ay nagkalugi. Inaalok siya ulit ng trabaho. Ito ay perang lubhang kailangan niya. Sa ilalim ng talukap ng bubong, inamin niya na may bundok sa kanyang puso na hindi niya maakyat o masira. Sabi niya, sa tamang tao sa iyong tabi, kaya mo. Inaalok niyang siya ang maging taong iyon at kitang-kita ang pagkaantig niya. Kinabukasan ng umaga, bumagsak si Marie sa daan papuntang paaralan. Sa ospital, malungkot ang kalagayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon si Wong para sa check-up ng lolo. Nakita niya si Yuri at nalaman na puno na ang iskediul ng surgeon na makakapagligtas kay Marie. Pinaalalahanan nito si Yuri. Pinagmamasdan siya ng lolo mula sa malayo. Kailangan ang simulan ang paggamot at mahal ito. Tinatawagan ni Yuri ang lahat ng kakilala niya para humingi ng tulong. Napakinggan ito ni Wong at tahimik na binayaran ang gamot, sinasabing ito ang kanyang unang sahod mula nang kunin siya. Tinanong ng matanda ang tungkol kay Marie at ipinaliwanag ni Yuri na may tumor sa utak ang kanyang anak mula pagkabata at nadarama niya ang pagkakasala sa hindi niya pagkakalap ng pondo para sa operasyon. Sinasabi ng lolo na huwag siyang mag-alala. Ang sariling surgeon niya ay parehong doktor din at ibibigay niya ang slot kay Marie. Matanda na siya at namuhay ng maayos. Nagsisimula pa lamang ang buhay ng maliit na babae. Sa una ay tumanggi siya, ngunit sa pamamagitan ng mga luha ay pumayag. Habang pinapanood niya kung paanong maingat na tinatrato ni Wong si Marie, na-realize ni Yuri na lumalim ang kanyang nararamdaman. Balisa pero determinado, nakatagpo niya ito sa isang pasilyo na nakasuot ng velong tila pangkasalan at sinabihan siya na gusto niyang maging ina ni Chen at kanyang asawa. Kaagad siyang tinanggap. Inirehistro nila ang kasal at ipinakita ang mga sertipiko kay lolo. Labis siyang natuwa. Tinanong niya kung sa pag-ibig ba talaga kasal si Yuri o para sa kanyang anak. Naging tapat siya. Ang pasasalamat ang naggabay sa desisyon, pero mayroon din siyang damdamin dahil sa pagiging tapat ni Wong sa kanya. Nasiyahan, pahiwatig ni lolo na panahon na para silang magsama. Pagkatapos ng pagrehistro ng kanilang kasal, lumipat sina Yuri at Wong sa malaking bahay na inihanda ng kanyang lolo, isang lugar na kaagad na pakiramdam ay parehong sobrang laki at sobrang intimate. Si Marie ay tuwang-tuwa sa kanyang bagong kwarto, tumatalon sa tuwa, habang si Yuri, na labis na naliwanagan sa biglaang pagbabago sa kanyang buhay, ay halos hindi maiproseso ang katotohanan na ngayon ay asawa na siya ng isang CEO. Ang lolo, labis ang kaligayahan, ay iginiit na maghanda ng espesyal na silid para sa bagong kasal. Isang bagay na nagdudulot ng labis na nerbiyos sa parehong mag-asawa dahil kahit legal na silang kasal, may distansya pa rin sa pagitan nila. Naiilang silang pareho habang sinusubukang mag-adjust sa pagtira ng magkasama, habang pinapanatili ni Wong ang kanyang karaniwang kalmado at malayang kilos. At si Yuri ay patuloy na pinapaalalahanan ang kanyang sarili na ang kasal na ito ay hindi kailanman dapat maging totoo.
Sa kabila ng simula nilang parang kontrata, nagbabahagi sila ng maliliit na sandali na nagpapainit ng hangin sa pagitan nila ng hindi ipinapahayag na tensyon, mga aksidenteng pagdampi, nahihiyang mga sulyap, at maging mga halos halik na pareho nilang pinipilit na baliwalain. Pagkatapos, tinanong ng isa sa kanyang mga kaibigan kung bakit niya mahal si Yuri gayong halos hindi pa niya siya kilala. Sumagot si Wong na hinahangaan niya ang lakas, ang pagiging independente, at kung paano hinaharap ni Yuri ang mga paghihirap ng walang reklamo, sinasabi na nais niyang maging lugar na maaari siyang maging marupok at makaramdam ng kaligtasan. Tumibok ng malakas ang puso ni Yuri nang marinig iyon, at pati ang kanyang matalik na kaibigan ay ngumiti, kumbinsidong totoo ang nararamdaman ni Wong. Gayunpaman, nang maglaon, nang tanungin siya ng kaibigan ni Wong ng pribado kung talagang gusto niya si Yuri, tahimik na inamin ng CEO na hindi. Pinakasal niya lamang ito upang makuha ang isang bagay. Sa bahay, pinanood ni Yuri ang kanyang asawa na naglalaro kasama ang mga bata, at nang maging mausisa tungkol sa kanyang mga gawi, tinanong ang isang katulong kung ano ang ikinagagalak niyang gawin. Nalaman niya na naglalaro siya ng billiards ng mag-isa. Nais na makipag-ugnayan, pinag-aralan ni Yuri ang laro upang sorpresahin siya. Ngunit lubos na nabigo ang pagtatangka. Nagiging malamig at malupit si Wong, sinisisi siya sa panghihimasok at tahasang sinasabi na ang kanilang kasal ay isa lamang kontrata. Mag-aakto silang mag-asawa sa harap ng iba, ngunit sa likod ng saradong pinto, sila ay mga estranghero. Sugatan ng puso, idineklara ni Yuri na kung peke ang kasalang ito, ayaw rin niyang makisali sa pribadong buhay o hinaharap ng isa't isa. Pumayag si Wong na iniwan siya na umiiyak ng tahimik. Nang gabing iyon, nasilayan ni Chen ang mga luha ng kanyang ina at matapang na hinarap ang kanyang ama, sinasabi na nangako siyang pakikitunguhan si Yuri ng mabuti, ngunit hindi niya tinutupad ang kanyang pangako. Tinatanggihan siya ni Wong, sinasabing ito ay isang bagay na pambata, ngunit tumanggi ang bata na manahimik. Inaalalayan niya si Yuri, sinasabihan siya na hindi na niya mahal ang kanyang ama dahil ginawa nitong umiyak siya. Mahigpit siyang yakap ni Yuri na naantig dahil ang batang minahal niya ngayon ay ipinagtatanggol siya. Dahil dito, dinala niya ito sa isang malaking palengke at binilhan ng laruan. Ngunit biglang nawala ang bata at napaiyak ang babae, nagmamadaling hinahanap siya, natatakot na baka kikidnapin siya. Papunta na sana siya sa pulis, natagpuan niya ito at sinabi ng bata na may isang lalaki na may lollipop ang nakipag-usap sa kanya na nangangahulugang may nagtangkang dukutin siya. Nagulat, agad siyang pumunta kay Wong upang babalaan siya tungkol sa panganib. Gayunpaman, nagalit si Wong at mariing sinaway si Yuri, inakusahan siya ng pagiging walang pananagutan at pagpaparayang ipataw ang kanyang mga ideya sa kanyang anak. Sa isang paparating na corporate event, sinurpresa niya si Yuri ng isang magandang damit. Dumating si Tom sa event at matapang na ipinakilala ni Yuri ang kanyang sarili bilang asawa ng CEO at hinalikan pa si Wong sa harap ng lahat na tuluyang pinatahimik si Tom. Namula si Wong at kahit na hindi inaasahan ang halik, hindi siya humiwalay. Sa buong gabi, ipinagmamalaki niyang ipinakikilala si Yuri bilang kanyang asawa na nagpapakulo kay Tom sa selos. Mamaya sa banyo, nilapitan ni Tom si Yuri, sinasabing ginagamit lang siya ni Wong na hindi siya kabilang sa kanyang uri ng lipunan at na hindi tatagal ang kanilang relasyon dahil halos hindi pa sila nagkakakilala. Sumagot si Yuri na wala siyang pakialam. Siya ang kanyang asawa at iyon lang ang mahalaga. Nang matapos ang event, sinubukan ng isang bisita na ibigay kay Yuri ang isang bouquet ng rosas. Ngunit mabilis itong itinigil ni Wong, kinuha ang mga bulaklak at ibinigay na lang kay Tom, sinasabi na allergic ang kanyang asawa. Para kay Yuri, nagbigay siya ng isang bouquet na walang pollen. Nalilito sa dami ng pagsisikap na inilalagay niya sa kanilang huwad na kasal, umuwi siya at natagpuan si Wong at ang mga bata na naghihintay upang dalhin siya sa palengke muli. Ngunit bago yon, inaawitan siya ng mga bata ng isang kanta, nagpapasalamat sa kanya sa pagiging mabait at mapagmahal na ina, at patuloy na lumalago ang pagmamahalan ng mga pangunahing tauhan. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagsisimulang kumonekta ng mas malalim, na waring unti-unting pinag-iisa sila ng kapalaran. Ngunit sa kabila ng tila mapayapang sitwasyon, nakatanggap si Yuri ng tawag mula sa kanyang galit na ina, na inis na ikinasal siya nang hindi sinasabi sa kanya. Dahan-dahang sinasabi ni Wong na huwag mag-alala, nagagampanan niya ng maayos ang kanyang papel bilang asawa, ngunit nagbabala si Yuri na istrikto ang kanyang mga magulang. Kung hindi sila apruba, pipilitin nilang magdiborsyo. Habang nag-aalmusal kasama ang mga magulang ni Yuri at ang lolo, kumilos si Wong ng maayos, napapangiti ang lahat at nagiging perpektong asawa. Maayos ang takbo ng mga bagay hanggang sa sumali si Chen sa kanila at nagbago ang atmosfera. Tinanong ng ama ni Yuri ang kasal, nagtataka kung ano ang mangyayari kapag bumalik ang biolohikal na ina ng bata. Ngunit mariing ipinahayag ni Chen na si Yuri lamang ang kanyang ina at walang sinuman ang makakapalit sa kanya. Ang kanyang taos-pusong sinseridad ay nakahipo sa lahat at pati ang ama ni Yuri ay napalambot. Sa wakas, binigyan niya sila ng kanyang basbas. Nang gabing iyon, matapos mapalasing ng kanyang ama si Wong, mahinahong sinaway siya ni Yuri at tinulungan siyang makatulog sa kama, kung saan ang CEO ay nagbulong na masaya siyang makasama siya at sa piling niya, pakiramdam niya ay malaya siya mula sa mabigat na mga inaasahang palaging sumasaklaw sa kanya. Yumuyuko siya na parang hahalik siya pero sa halip ay nakatulog.
Ilang araw pagkatapos, naglakbay sila sa baryo ni Yuri upang gawan ng tradisyonal na seremonya ang kasal. Bago magsimula ang ritual, iniabot ng kanyang ama kay Wong ang isang liham na ibibigay sa kanyang anak na babae pagkatapos ng seremonya, na inaamin na hindi siya naging pinakamahusay na magulang, ngunit mahal niya ito ng walang kondisyon. Hindi nakapaghintay si Wong at ibinigay agad ang liham. Sa simula, nagiging depensibo si Yuri habang binabasa ang mga salita ng kanyang ama. Sinasabi nito sa kanya na palagi niyang susuportahan ang kanyang mga pangarap at maaari siyang laging umuwi. Nagkakasundo ang dalawa at sa panahon ng seremonya, binago ni Wong ang kanyang mga pangako sa huling sandali, ipinapangako na mananatili sa kanyang tabi at aalagaan siya ng mabuti anuman ang kahihinatnan ng buhay. Pagkatapos, sa harap ng lahat, hinalikan niya siya. Hindi nila mapigilang isipin ang halik na yon, at si Yuri ay nagsisimula pang maniwala na ang kanilang relasyon ay maaaring totoo hanggang marinig niyang ikinukwento ni Wong sa isang kaibigan na ginawa niya iyon lamang para mapasaya ang mga magulang niya, hindi dahil tunay niyang mahal siya, kahit na ang tono niya ay nagpapakita ng kalituhan tungkol sa kanyang sariling damdamin. Pag-uwi sa bahay, naging malamig si Yuri, nasaktan sa ideya na ang pagmamahal niya ay obligasyon lamang. Nang mapansin ni Wong ang kanyang distansya at tanungin kung ano ang mali, sinasabi niya sa kanya ng direkta na kumikilos lamang siyang mabait sa kanya dahil nararamdaman niyang pinipilit at mula ngayon, mag-uusap lamang sila tungkol sa mga bata o sa kanilang pekeng kasal. Gayunpaman, mahigpit pa rin siyang niyayakap ni Wong, binubulong na nanonood ang kanyang lolo. Ngunit sa kaibuturan, nasasaktan ang kanyang puso dahil alam niyang nahulog na ang kanyang loob sa kanya. Sa umaga ng matagal ng inaabangang operasyon ni Marie, nahaharap si Wong sa isang kritikal na desisyon. Ang kanyang kumpanya ay nag-host ng isang mahalagang internasyonal na pagpupulong sa ibang bansa, ngunit hindi niya maiwan si Yuri at ang mga bata sa ganitong mahalagang sandali, na ipinapangako sa babae bago siya umalis na babalik siya bago magsimula ang operasyon. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga oras, lalong nagiging kinakabahan si Marie dahil hindi pa rin nakabalik ang kanyang ama at lalo pang nauupos ang pasensya ni Yuri habang pinag-inat siya ng doktor tungkol sa posibleng panganib ng pamamaraan. Sa sandaling umabot sa sukdulan ang kanyang takot, biglang pumasok si Wong sa ospital matapos piliing kanselahin ang biyahe para sa negosyo upang manatili sa kanilang tabi. Pinapakalma niya ang umiiyak na babae, pinipirmahan ang mga papeles para sa medikal na pahintulot ng walang pag-aalinlangan at sinasabi kay Yuri na magiging maayos ang lahat, tinatanggap ang buong responsibilidad para sa anumang maaaring mangyari. Habang naghihintay sa labas ng operating room, sinusubukan ng mga magulang ni Yuri na aliwin siya. At pagkatapos ng tila walang hanggang paghihintay, sa wakas ay lumitaw ang surgeon na may magandang balita. Matagumpay na naisakatuparan ni Marie ang operasyon. Lubos ang ginhawa ni Yuri kaya't siya'y tuluyan ng naiyak habang tahimik namang nagpapasalamat si Wong sa langit na ligtas ang kanyang pamilya. Sa kalaunan, habang pinagmamasdan nila ang maliit na babae na gumagaling, nakatanggap si Wong ng isang tahimik na tawag mula sa kanyang abogado, na nagtatanong kung balak pa rin niyang ituloy ang kasunduan dahil ngayon ay matagal na siyang kasal at malinaw na nagkaroon siya ng koneksyon kay Yuri at sa kanyang anak. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, pinapanood niya si Yuri na malumanay na nakikipaglaro sa dalawang bata, binibigay sa kanila ang kaligayahan na tunay nilang nararapat. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang lahat. Hindi na niya nakikita ang kanilang kasal bilang isang kasunduan. Siya ang liwanag sa loob ng kanyang mga bangungot. Ang babae na nagpapasaya sa kanyang puso at tila ang kanilang mga kaluluwa ay pinag-ugnay ng isang malalim at hindi maikakailang pag-ibig. Ilang araw ang lumipas, mas kalmado na si Yuri, sinabi kay Wong na parang panaginip ang lahat. Na pagkatapos ng napakaraming sakit, sa wakas ay may kapayapaan na siya muli at nanais niyang tuparin ang matagal ng pinangarap na maging isang taga-disenyo ng alahas. Hindi nagtagal, nakakuha si Yuri ng trabaho bilang sales assistant sa isang jewelry boutique. Nang malaman ni Wong na ang tindahan ay pag-aari ni Tom, kaagad niya itong tinawag sa kanyang opisina at binalaan siyang manatiling malayo sa kanyang asawa. Sa kanyang unang araw, nakasalamuha ni Yuri ang isang mataray na kliyente na iginiit na bibilhin ang isang partikular na pin na hindi naman binebenta. Nang tumanggi siya, umalis ang babae ng galit at ginamit ni Tom ang pagkakataon para hayaan si Yuri na mapahiya sa harap ng publiko. Nang gabing iyon, sumama si Wong sa kanya sa kama, mahinahong niyakap siya habang siya ay natutulog at sa ilang saglit, pakiramdam nila ay parang tunay na magkasintahan sila. Nagising si Yuri na nalilito sa biglaang lapit niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng mga tanong na hindi nila maipahayag, bago mabilis na bumalik si Wong sa sofa, na iniwan siyang nag-isip ng malalim. Hindi na niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Minsan kumikilos siya na parang tunay siyang iniibig nito. Sa ibang oras, ganoon pa rin ang layo niya at ang hindi pare-parehong kilos nito ay lalo lamang nagpapalalim sa kanyang kalituhan. Isang hapon, sumiklab ang kaguluhan ng maging target ng protesta ang kumpanya ni Wong. Matapos magkamali sa pagbabayad ng sahod, naglabas ng galit ang mga manggagawa. Habang tumataas ang tensyon sa labas ng opisina, dali-daling pumasok si Yuri upang ipagtanggol siya at napinsala sa kaguluhan. Instantly, pinagtanggol siya ni Wong at siya mismo ang tumanggap ng tama. Nang makita ang dugo sa kanyang braso, napaiyak si Yuri at niyakap siya ng mahigpit na nakikiusap na huwag na siyang takutin ng ganito muli.
Sa halip na pagsabihan, umamin si Wong na natakot din siya na ang kaisipan ng anumang masamang mangyari sa kanya ay hindi niya matanggap. Dahil sa bigat ng sandali, sa wakas ay hinalikan niya ito ng malalim at puno ng pagnanasa. Hindi na niya mapigilan ang kanyang nararamdaman, sa kanyang ginhawa, hinalikan din siya nito pabalik, inilalabas sa halik na iyon ang lahat ng emosyon na matagal na niyang itinago. Pagkatapos ng gabing iyon, na nalilito pa rin ngunit may pag-asa, sinubukan ni Yuri na kausapin siya tungkol sa nangyari, ngunit nauubos ang kanyang lakas ng loob. Sa huli, sobra siyang uminom, sinusubukang hanapin ang mga salita para itanong kung totoong mahal niya siya. Hindi maayos ang kanyang kilos at namumula, kaya siya ay natagilid pabagsak sa kanyang mga braso. At nang subukan niyang tulungan siya sa kama, nadapa sila, sabay na bumagsak. Nakahiga sa ilalim niya, tinitigan ni Yuri ang kanyang mga mata at bumulong ng tanong na matagal na siyang ginugulo, mahal mo ba talaga ako? Sa puntong sasagot na siya, si Yuri ay nawalan ng malay. Kinabukasan ng umaga, nagising siya na may sakit ng ulo at agad na nagtanong kung may nangyari. Nag-atubili siya, ngunit sinabi na walang nangyari, kahit na naninigas siya ng bahagya ng tahimik na tanungin ni Yuri kung bakit siya nagpakasal sa kanya sa simula pa lang. Ito ba ay para lamang makuha ang kustodya ng kanyang anak na babae? Iniiwasan ni Wong ang tanong, batid na mas malapit siya sa katotohanan kaysa sa inaakala niya. Mula sa sandaling iyon, nagsimula pareho silang nagtrabaho habang lumalalim ang kanilang koneksyon araw-araw. Gayunpaman, may isang lalaki na nagngangalang Billy ang biglang pumasok sa buhay ng babae. Dahil palaging abala sa trabaho si Wong, pumapasok si Billy bilang kanyang Prince Charming na nag-uudyok sa kanya na abutin ang kanyang mga pangarap at kinukwentuhan siya ng lahat ng alahas na kanyang hinahangad. Nagpapasalamat, iniimbitahan siya ni Yuri sa hapunan upang personal na pasalamatan. Ngunit hindi napaansin ang kanilang pagkikita. Nakita sila ni Wong na naghihintay sa malapit upang isakay siya pauwi na magkasama. Lumapit siya sa kanilang mesa na may nag-aalab na selos sa kanyang dibdib habang sumasakit ang kanyang puso sa nakikita. Samantala, kalmado siyang sinabihan ni Billy na dapat siyang magtiwala sa kanyang asawa dahil wala siyang ginawang mali. Pagkatapos pribado, nagkaroon ng pagtatalo sina Wong at Yuri. Pagod na pagod, si Yuri ay napaiyak at inamin na hindi na niya alam kung ang kanilang kasal ay totoo o peke dahil sa isang sandali ay nagiging seloso at maalaga siya at sa susunod ay malamig at walang pakialam. Ipinagdarasal niya sa kanya na sabihin kung ano talaga ang nararamdaman niya, ngunit nanatili itong tahimik. Nang gabing iyon, bumisita si Wong sa isang malapit na kaibigan na tuwirang nagsabi sa kanya na mas malakas ang sinasabi ng kanyang katahimikan kaysa sa mga salita. Siya ay umiibig na sa kanyang asawa at ang tanging taong hindi ito nakikita ay siya mismo. Nang maunawaan ito, sa wakas ay tinanggap ni Wong ang katotohanan. Kinabukasan ng umaga, nang pupunta siya upang sabihin kay Yuri ang lahat, nadiskubre niyang wala na ito. Bumalik si Yuri sa kanyang bayan, nakatayo sa harap ng parehong bundok na minsang nabanggit niya, ang bundok na hindi niya kailanman maakyat o mawasak. Gusto niyang magpaalam sa kanyang kapatid na babae sa bigat ng kalungkutan at pagkakasala na nagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang lalaki sa paanan ng daan ang nag-alok na tulungan siyang umakyat. Ngunit ang kanyang mga layunin ay naging masama nang sinubukan niyang samantalahin siya. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Wong, hinal at galit, matapos matagpuan ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng kanyang telepono. Sinuntok niya ang lalaki at hinila si Yuri sa ligtas na lugar. Nangatog, inamin niya na pumunta siya sa bundok upang tuluyang pakawalan ang kanyang nakaraan. At magkasama, nagsimulang umakyat silang dalawa. At sa kalagitnaan ng pag-akyat, sinasabi niya sa kanya lahat. Kung paano siya namumuhay sa anino ng kanyang kapatid, kung paano niya sinisisi ang sarili sa nangyari, at kung paano siya natatakot na mawala ang mga taong minamahal niya. Nang marating nila ang tulay sa itaas, naglagay si Yuri ng isang maliit na bulaklak doon at bulong na nagpapaalam sa kanyang kapatid, nagpapasalamat sa kanya dahil dinala si Marie sa kanyang buhay. Paglingon niya, nakita niya si Wong na tinititigan siya na may luha sa mga mata. Lumapit siya, niyakap siya, at inamin na masaya siya dahil sa wakas ay nakapag-asawa siya ng babaeng tunay niyang minamahal. Si Yuri, natatakot na maniwala, ay hiniling sa kanya na huminto sa pagsisinungaling, ngunit iginiit ni Wong na totoo ito. Mahal na mahal niya siya, higit pa sa inakala niya. Nagsimula siyang umiyak at muli siyang hinalikan ng lalaki. Nang gabing iyon, sa isang maliit na pabahay sa bundok, sa wakas ay pinapayagan nilang ilabas ang kanilang damdamin sa isa't isa. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. Mula sa araw na yon, naging totoo ang kanilang kasal. Nagpapalitan sila ng tawanan, init ng damdamin, at tahimik na kaligayahan sa tahanan. Sa isang panahon, lahat ay perpekto. Nababalansin ni Wong ang trabaho at pamilya, at ramdam ng mga bata ang mas matinding pagmamahal kaysa dati, ngunit hindi nagtatagal ang kapayapaan. Nagkaroon ng atake sa puso ang lolo ni Wong matapos malaman ang totoong dahilan ng kasal ng pangunahing tauhan. At paano niya nalaman? Dahil sinabi ito ni Billy sa kanya. Pagkatapos ay sinampal siya ni Yuri sa mukha, galit na galit. Ngunit sa wakas ay ibinunyag niya ang katotohanan kung sino siya talaga. Si Billy ang matagal nang nawalang kapatid ni Wong, ang isa na ipinadala sa ibang bansa ilang taon na ang nakalipas. At minsan siya ay nagkaroon ng relasyon sa yumaong kapatid ni Yuri.
Natapos ang relasyon na yon matapos siyang iwan ng babae na inamin na siya ay nagdadalang tao sa anak ng ibang lalaki. Ipinilit ni Yuri na malaman kung sino ang ama at ibinunyag ni Billy ang pangalan. Si Wong ang ama. Ipinakita pa niya sa kanya ang isang lumang larawan nila magkasama. Iyon ang dahilan kung bakit ang buong plano ni Billy para sa paghihiganti ay nakatuon kay Wong. Naniniwala siya na sinira ni Wong at ng kanyang pamilya ang kanyang kaligayahan at ninakaw ang pag-ibig ng kanyang buhay. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang malaman niya ang nakakalungkot na katotohanan. Ang totoong dahilan kung bakit pinakasal siya ni Wong ay upang kunin ang kanyang anak na babae. Nagwala siya at nagdemand ng diborsyo. Sinubukan ni Wong na sabihin sa kanya ang katotohanan na bagamat nagsimula ang kasal bilang isang kasunduan, naging tunay ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi na siya makapaniwala. Iniwan niya ang mga pinirmahang dokumento ng diborsyo, at narinig ni Chen ang lahat, tumakbo sa kanya, umiiyak at nakikiusap sa kanyang ama na huwag silang pakawalan. Dinala ni Yuri si Marie at umalis papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang dalawang bata, sabik na magsama muli, ay nakikipag-usap ng lihim sa pamamagitan ng kanilang mga smartwatch at nagpa siyang tumakas upang matagpuan ang isa't isa. Naliligaw sila sa daan, ngunit sa huli ay nagkita sila sa isang tulay kung saan sila natagpuan ng ating mga pangunahing tauhan. Mahigpit silang nagyakapan, may mga luha sa kanilang mga mata, basta't nagpapasalamat na muling magkakasama. Kinabukasan, nalaman niya na nagsinungaling sa kanya si Billy. Hindi siya kailanman totoong kasintahan ng kanyang kapatid. Sa katotohanan, siya ay may sakit na schizophrenia at madalas na iniisip ang mga bagay na hindi umiiral. Dahil dito, siya ay binigyan ng babala na si Billy ay delikado at dapat mag-ingat sa kanya. Pag-uwi sa bahay, nakiusap si Wong sa kanya na huwag na siyang iwan muli. Inamin niya na pakiramdam niya ay walang laman kapag wala siya sa kanyang tabi. Para sa kapakanan ng kanilang mga anak, pumayag si Yuri na bumalik sa bahay, kahit na nananatili siyang maingat. Kasama si Tom, tinulungan nila si Wong na iligtas ang kanyang kumpanya mula sa pagnanakaw ni Billy, nang ayon ay naging pangunahing shareholder. Sa isang matalinong plano, kanilang naipakita ang panlilinlang nito na ibalik ang posisyon ni Wong bilang CEO. Ilang araw matapos nito, nakaramdam siya ng pagkahilo at lihim na kumuha ng pregnancy test. Positibo ito. Nais niyang sorpresahin si Wong, kaya pinanatili niya itong lihim, plano niyang ibigay ang kumpletong pamilya na kanilang pinangarap. Ngunit muling dumating ang problema nang ipakita sa kanya ni Billy, na ngayon ay kinain ng puot, ang isang peking recording na nagmumungkahi na si Wong ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Nalilito at ginulat, ipinakita niya ang tape kay Wong na napansin ang mga hindi pagkakatugma at dinala ito kay Grandpa. Humiling ang kapatid na babae ni Yuri sa kapatid na lalaki ni Wong ng pera kapalit ng makitang muli ang kanyang mga anak. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, naganap ang isang aksidente na ikinamatay niya. Nang mapagtanto ni Yuri na muli siyang naloko, lumabas siya papunta sa hardin upang linisin ang kanyang isipan, ngunit siya ay nawalan ng malay. Nang magising siya, nakangiti ang lahat sa paligid niya, binabati siya sa kanyang pagbubuntis. Lubos na napuno ng damdamin, humingi siya ng paumanhin kay Lolo sa maling paghusga sa kanya, at sinabi niya na panahon na upang mabuhay sa kanyang sariling buhay ng walang takot. Niyakap ni Wong siya ng mahigpit, bumulong na hindi mahalaga kung lalaki o babae ang kanilang anak. Ang mahalaga ay ang kanilang pamilya ay magkakasama at masaya. Ngunit hindi pa tapos si Billy. Tinawagan niya si Yuri na nagkukunwaring bumabati at saka nagbanta na siya ang mag-aalaga sa anak kung hindi niya iwan si Wong. Binalaan siya ni Yuri na huwag lumapit. Galit na galit, dinukot ni Billy sina Chen at Marie na may layuning ipadala sila sa kanilang tunay na ina. Gamit ang smartwatch ng mga bata, tinutunton sila hanggang sa isang liblib na lugar, ang parehong lugar kung saan minsang nagpalipas ng oras si Billy kasama ang kapatid ni Yuri. Si Billy, nahati sa pagitan ng paghihiganti at espiritu ng kanyang nakaraan, ay nag-atubili. Nang makita si Marie, nakahawig ng kanyang tunay na ina, natunaw ang kanyang galit. Nang dumating sina Yuri at Wong, siya ay nasiraan ng loob, bumulong na ang nais niya lamang ay mahalin tulad ng pagmamahal nila sa kanya. Dinala siya ng pulis. At habang siya ay pinapalabas, niyakap ni Chen ng mahigpit si Yuri, inaamin na alam niyang hindi siya ang tunay na ina nito, ngunit mahal niya ito higit pa sa kahit sino. Dahil pinapakita siya ni Yuri ng pagmamahal na higit pa sa isang tunay na ina. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay. Isang umaga habang sinisibol ni Yuri ang hardin, sumama si Wong ng may ngiting banayad at tanong kung maaari na ba nilang ayusin ang lahat. Siya ay tumawa na may luha sa mata at tumango. Mula sa araw na yon, nararamdaman nilang muli ang kanilang pagmamahalan, tunay at hindi matitinag. Nakatayo si Wong sa isang tuhod, hawak ang isang bagong singsing. Sinasabi niya sa kanya na siya ang kanyang kahinaan at kalakasan. Kahinaan niya dahil siya lang ang nakikita, ang kanyang tunay na sarili ng walang paghuhusga, at kalakasan niya dahil binigyan siya nito ng dahilan upang maging mas mabuting tao. Araw-araw nilang inuulit ang kanilang mga panata sa harap ng pamilya at mga kaibigan, habang si Chen at Marie ay buong pagmamalaking nakatayo sa kanilang tabi, sabik na naghihintay sa pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Mga kambal na sa lalong madaling panahon ay bubuo sa kwento ng pag-ibig na nagsimula bilang isang kasunduan, ngunit namunga sa pinakamalinis na anyo ng debosyon.
Kung nagustuhan niyo ang movie recap ko, ako'y humingi ng kunting tulong sa inyo. Please like and subscribe.